Welcome sa Friday Calls, ang podcast kung saan hihimay-himayin at pag-uusapan natin ang values and beliefs ng isang modernong Pinoy. Hi guys! Welcome to the first ever episode of Friday Calls. I'm Janine. I'm Joram. I'm DK. I'm Karen! Today, pag-uusapan natin ng para sa akin yung unang-unang pumapasok sa utak ko pag sinabing Filipino values and beliefs. Utang na loob. I don't know kung same sa inyo, pero iba talaga yung dating ng utang na loob para sa akin. Kayo ba? Anong naiisip niyo pag naririnig niyo yung salitang utang na loob? Sa mga kaibigan ko. Oh? Ouch! Thanks. Sa akin, sumbat. Sumbat. Kasi dun mo masasabi yun eh. Utang na loob ka sa akin. Kapag nagsusumbatan na kayo, diba? Ay, oo. Okay. Juicy. Ikaw, DK? Ako, ang una ko naaalala yung napanood kong video na episode ng Tulfo. Yung episode na yung nanay sinugod yung anak sa work kasi hindi na siya kasi hindi na siya mabibigyan ng pera monthly. I think that situation defines the worst of utang na loob. Okay. Ikaw, Karen. That sucks. Oh, me, it's my friends. Kasi ako yung lagi nang hihingi ng utang na loob. So, I remember me and my friends. Me mostly. Me mostly. Sa akin, pag sinabing utang na loob, parang dan. Parang something parang sobrang heavy. Sobrang powerful, sobrang bigat, sobrang lakas. So, Daming mauungkat. Oo, parang grabe, hindi sapat Avengers para mabayaran yung utang na loob. Kahit sino sa Avengers, mo dyan, hindi kakayanin. Mas malakas yung utang na loob. Grabe. Pero tingnan natin kung tama ba based sa kanya-kanya nating definition. Yung tunay na definition ng utang na loob. So, based sa Macmillan Dictionary, ang meaning daw ng utang na loob ay a feeling that you have a moral duty to help someone or return a favor. For example, anyone who did not help a friend or relative or relatives in need was regarded as lacking a sense of utang na loob. Pak! edi tagos. Wait lang. Boom! May utang na loob sa Macmillan? Oo, bakit? Taray. Bakit di ka makapaniwala? Hindi ba English yun, di ba? It's a core... No, the thing is, it's a core Filipino value. Okay. Oo. Ang English niya ay utang na loob. May ganun pa na may letter A na may cup pa sa ulo. Para Tapos may syllables din, yung cut-cut. Yung O na may dalawang mata. Yung ganun. Okay, so based sa definition na yun, kailan nyo naramdaman or naranasan sa buhay nyo na, wait, parang may utang na loob ako sa taong to. Tapos paano nyo hinahandle? Kasi baka currently pinagdadaanan nyo pa din eh. Ikaw, Anjorem, ang mauna. Hindi ko sure yun sa akin eh. Kasi hindi ako yung nakaramdam. Pero sahang ipinaramdam. Pero sahan siya na ipinaramdam sa akin. Kasi naalala ko dati yun na. First job ko yun. Tapos yung lola ko, nasabihan niya ako na, hindi ko nararamdaman yung sahod mo. Ay, wow. Siya sa akin. Girl, Okay. obligasyon ko ba to or ano? Pero Akala until niyo now to naman. yung sahod mo. Para tingin naman utang na loob. Pero hindi ko kasi ramdam. Yun nga, persahan nga siya After nung sinabi sa'yo ng lola mo, ano ginawa mo? From time to time, nililibre ko na lang siya. Para wala na siya sa akin. Diba? Ganun lang. Hanggang ngayon naman, na-handle ko na lang siya. Libre-libre ko na lang siya. Papalubag loob na lang. Okay. Oo. Ikaw, Dicky, ano sa'yo? Sa totoo wala akong maalala. Either hindi pa sa akin nangyayari or wala talaga akong utang na loob. Lakas Sana naman all. nito. Hashtag sana all.
Okay. Pero wait, siguro yung ano na lang, yung kay, itago na lang natin siya sa pangalang college. Yung binigyan niya tayo ng chance na mag-work abroad. I mean, most of the work naman para mangyari yun tayo pa din yung nagbuno, diba? Pero if she didn't offer us that chance, siguro it will take us some more time na magstay sa Pilipinas bago tayo magka-work abroad. Ayun, yun yung ano. Oo, magandang example. Ikaw, Karen? Hindi niyo ba naramdaman as my friends? Legit. Tayo talaga. Oo, tayo pala yung ano. Exhibit A. Exhibit A. Case in point. We're friends po talaga in real life, no? But, utang na loob kasi is, ayun nga, per definition, actually, yun yung unang papasok sa utak mo. A favor's been done to you. So, in return, kailangan mo siyang ibalik or you feel obliged to return it back. Tapos, kasi kapag pag-aaralan nyo siya, dahil yun nga, it's one of our core values. Isa siya ang utang na loob ay hindi mo madalas makita sa ibang kultura. Mm-hmm. So, ayan, isa sa pinagmamalaki ng Pilipinas, yung pagtanaw ng utang na loob. Pinagmamalaki naman. Yeah. Okay. Patron saint ng utang na loob ang Pilipinas. Ang ating That's true. Utang. Actually, more on utang. Utang lang pala. Siguro utang na punta sa loob. Oo. Pero ayun, kasi we were raised pero we were raised na to feel the obligation and the responsibility to return the favor regardless if yung situation ay won't work for us. So, kung said na said ka na, kahit na, alam mo yun, kahit nakasampung saksa ka na sa likod, kailangan mo ipagmaneho yung kaibigan mo pinautang ka ng 100,000. So, kailangan, kahit nandun pa yung kutsilyo, lahat ata siguro ng kutsilyo nila sa bahay, nasa likod mo na, alam mo yun, obligado kang ipagmaneho siya, kahit yung naka-20 na lang kayo sa pagpapatakbo, ganyan. So, yun. Oo, kahit si Thanos hindi matatalo yung utang na loob, ganun kalakas. Oo. Juta. It's too powerful. Mas pa sa Celestial. Sa akin, yung example ko, lahat tayo kasi at one point kasi, para sa mga listeners, hindi kasi nila alam ito, nag-work kaming 4 sa iisang company. And sa akin, naramdaman ko siya dun sa company kung saan tayo nagkakilala. Naalala niyo yung time na hindi ko sure kung kailan to, pero may time na, di ba, yung sahod kasi namin is cash binibigay. Tapos, literally, pumupunta kami sa office, tapos may binibigay na envelope. Like, it felt so 1990s. Kasi talagang cash binibigay. Minsan pag may bonus pa. Oo, walang ATM, Lord. It's 2020. It's 2018. Ganun time. Walang benefits, walang kahit ano. Wala rin pong respeto. Wala respeto sa amin. Walang benefits, walang respeto. That's true. That's the truest thing. Shoutout po. Shoutout na lang. Ang tanging magandang napala lang natin na nagkakilala tayo doon. Yun lang talaga. Ay, sa true lang. So yun nga, as in, naka-envelope lahat, tapos pipila or tatawagin ka isa-isa, oh my God. Tapos di ko talaga sure kung Pasko ba yun or what. Pero naalala niyo, may bonus tayo nun. So feeling ko Pasko, kasi may bonus eh. Tapos parang may mga nagre-reklamo na parang ang baba ng bonus or parang, bakit ito lang? Yung mga gano'n. Parang, yung gano'n. Tapos sinabi nung security guard na ang daming reklamo daw ng employees. Tapos ito yung pinakatumatak, I'm sure sa ating lahat na dapat magpasalamat pa daw tayo sa kanila. Kasi sila yung naglalagay ng pagkain sa harap natin. And we're like, okay. Oo, sobrang nalala ko ngayon. So, hinandle ko siya in a way na, okay, this is it. Like, this company really sucks. Like, I'm not staying forever in this place. Tapos talagang yun yung motivation na to do better. Para pag nakaipon sibat na, Diyos ko Lord. Pero gusto ko lang quickly sa mga nakikinig sa atin. Kasi wala tayong utang na loob.
lahat tayo, walang utang na loob sa employer natin. The company we work at needs us as much as we need them. So, parang think of it like this, na in exchange for your skills, knowledge, time, and energy, binabayaran tayo ng company. Yun. May exchange na nangyayari. I'm not saying na hindi tayo dapat maging grateful or thankful na may work tayo. I'm just saying na hindi tayo dapat sa employer natin nagiging grateful and thankful kasi may work tayo. Kasi matalino tayo eh. We're able, we're skilled, we're talented. We don't owe that to them. If anything, we owe that to ourselves. So, para lang sa mga nakikinig, huwag kayong mag-guilty. Wala kayong utang na loob dyan. Exception. Can I get a name and up in here? Kailan naman yun sa tingin nyo, kayo yung nagparamdam sa isang tao na, oy, may utang na loob ka sa akin. Ano na, yung mga ganyan. DK. Wala pa din. Ano ba to? Ganun news. Uwi ka na. Hindi. Uwi ka na, Gorn. Hindi kasi ako mabilang na tao. Hindi ako mabilang na tao. I mean, kung tutulungan kita, diba? Tutulungan kita ng walang kapalit. Hindi mo kailangan, hindi ako mag-expect ng anything na kapalit. At saka, siguro, kaya din wala kasi most of the time, ako yung tinutulungan. Hindi ako yung nagbibigay ng tulong. Hashtag sana all. Okay. Si San useless. Si San Lorenzo Ruiz po ay nandito sa loob ng meeting room na ito. Nandito po siya sa podcast. Kasama siya. Oo, honorable. Grabe. Binigyan niya po tayo ng time siya sa from the kanyang busy heavens. schedule. For Talaga y'all. naman. Queuing na nga eh. Queuing ng players na bumabakang ba. To save our damned souls. Dito siya. To bless us in this podcast. Okay. Ikaw, Karen. Sa'yo. Ibabalik ko sa inyo yung tanong. Paano niyo ba pinaramdam sa someone? No. Ano naman? Kasi parehas kami ni Dick. Sagittarius kami. For all our listeners, we are born on the latter part of November. We're also sun rising. Yeah, we're both sunrise. Where is going? Stars niya, no? Here comes the Stars. show. Anywho, so, like, if you did something for me, kasi you expect na you gave it when you give someone a favor, you won't give the favor if ayaw mo naman sa kanila, diba? Or if hindi bukal sa loob mo. So like, I gave that to you because I like you or meron tayong relasyon. So I don't expect you to give that back. Kung ako man, mangailangan ng tulong, I came to you, you didn't help me, I won't hold that over you. So, ayun. Yes. Pero sa mga may utang po sa akin, please, piso na lang po yung pera ko. Nananawagan na po siya. Ay, pwede po ako mag-send ng screenshot ng ng bank account ko. So, bali, ito na lang po yung pera. Yung Gcash mo gago. Para QR code na lang. Wala na po akong kinakain. Ito na lang po yung pagkain ko. Hindi ko na lang siya. Anyway. Lord, itabang niyo po siya. Itabang. Sa akin, mababaw lang yung sa akin. Gusto ko kasi iparating na kahit parang heavy yung feeling ng utang na loob sa akin. It can be a small thing. Hindi siya palaging sobrang mabigat na bagay. Minsan, hindi kasi natin napapansin kasi sobrang engraved na siya sa kultura natin. So, yung example ko yung pag sa school, kahit anong grade ka pa or kahit nasa college ka pa, yung kapag pinahira mo ng lapis yung katabi mo or yung kaklase mo or binigyan mo ng papel, pag ikaw naman yung wala, di ba, anong paparamdam mo sa kanya, hoy, ina ka, nung ako meron, burakot ka, tapos ako ngayon wala, penge, bitch, like gaganunan mo siya ng utang mo sa akin, yung mga ganon, yung it can be that small of a thing, hindi lang natin napapansin, para sa atin, di ba, parang payback, bitch, parang ganun lang. Pero, in that sense, in that way, naparamdam natin sa ibang tao na may utang na loob sila sa atin. Na, yun, it can be a small thing.
Ano naman ma-advise ninyo sa mga listeners natin? Or even sa sarili nyo? If ever may time uli sa buhay nyo na parang pinaparamdam sa inyo ng isang tao or ng circumstances na parang magkakaroon nyo na naman ng utang na loob dito. Karen, ikaw. Para sa isang tao na halos like 90% of the time ay receiver ng utang na loob, it is real. It is very real. Utang na loob is extremely real. Pero always remember, regardless kung ikaw nakatanggap or nagbigay ka, you don't have to feel like you owe them or you're obliged or you're responsible to give that kung ano man yung same na porsyento ng utang na loob na binigay nila sa'yo. Kung gano'ng kabigat yun, kung gano'ng ka-light, hindi naman ibig sabihin na gano'n mo ibabalik yun sa'yo, sa kanila. And, kasi madalas natin sa kultura ng Pinoy, para maibalik mo yung utang na loob na yun, you feel like you have to live for them. Like, you need their validation. Lalo na kung monetary to, it's something financial, tapos hindi mo siya agad mabalik, you feel like, you have to tend to, everything na kailangan nila. Pero, like, I think, mababurden din yung tao na yun sa ginagawa mo lalo na kung hindi ka naman nila inobliga na ibalik yun. Kasi binigay nila yun sa'yo ng buong puso nila. So, yun lang. Lahat tayo ay, responsable sa kanya-kanyang buhay natin. You don't have to live for others. You don't have to feel obliged to give back whatever was given to you. Lalo na, kung ginagaslight ka naman, edi kulamin mo. Yun lang. Meron ka bang referral sa mga mangkukulam? I-link na lang natin. Yes. Yung lalagay na lang namin sa show notes. May mga kakilala po kami sa City Horror. Yes. Tapos just give my code, Karen. May 10% discount. Oh my God! Actually, dapat kuha tayo ng mga ganyang mga mangkukula, mga mambabarang. Mambabarang mangkukula. Para pag meron, para may discount din yung mga listeners natin. Shout out! Kasi kung gusto mo yung, diba, gusto mo lang sikmuraan yung boss mo, pwede naman yun. Kunti lang yung full name lang kailangan siya kaasin. So. Gagawin namin yan. Pasensya na kayo, nag-uumpisa pa lang kasi kami ngayon sa podcast namin. Pero pag pag umaangat na kami, may mga 3 listeners na kami. May budget na kami. We'll make it happen for you. Yes. Help us make it happen. Help us help you. Tangina, ano magiging ending na itong podcast? Tatakot ako. Para na tong ChatGPT. Ganun, AI. They will take over. Ikaw naman, Aduran. Sinabi ni Karen, copy-paste. Same as above. Ganun. Same as above. Oo, kasi hindi talaga natin may iwasan. Yung humingi ng favor sa ibang tao. Family, relatives. Nasa sa kanila na yun, kung ipaparamdam nila sa'yo yun. Or nasa yun na din, kung mararamdaman mo. Kung i-return mo din yung favor. Ay, di na lang, libre mo. SB tayo, girl. Tapos sabi mo, quits na tayo, Marsa. Quits na. Quits na. Mahal yung kape mo. Tantaran mo na ako, 200 yung kape mo. Oo. 20 ka. Soy milk ka pa. Soy milk ka pa. Oo. Sinoy milk mo pa, tangina, add-on pa ako. Oo, diba? Ganun lang. Ikaw naman. Ako? Same lang sa same lang sagot nila, no? What is there to do? I mean, wala siyang ambag. Talaga wala siyang example. Same as above. May lakad ka. Okay lang. Una ka na. Sagittarius man kasi siya. Again, at the end of the day, he's a Sagittarius. He's a man, and he's Sagittarius. Period. Yung stars talaga, lagi na lang. Wala namang masama sa utang na loob, di ba? I mean, if you really need help, what's wrong with having utang na loob? Kung ayaw natin magkaroon ng utang na loob, then we'll have to do everything on our own. That's possible, pero that would be a very difficult path, di ba? Again, walang masama sa utang na loob. Nagiging masama lang siya kapag forcefully siyang dinedemand. Yun naman pala, tama naman pala si San Pedro. Kaya naman talaga siya ay naging santo. Tama. Kaya maraming salamat po. Kaya at pinaunlakan nyo. pag binawersa ka, libre mo din, Johnny.
Yan lang ang solution. May point naman. Joking minsan. Oy, hindi sponsored yan, ha? Yung mga name dropping ng mga ng brands. brand, yes. Tandaan Shopping, nyo, may baka kakilala naman. kami. May kakilala kami sa City Oo, Hall. sure knows. Ako sa inyo, kakabahan na ako. Sa akin naman, wag nyo na lang dibdibin. Tulad nung sinabi ni Karen at saka ni Andrew. You don't have to please everyone. Kahit kamag-anak mo pa yan, kahit sino pang Poncio Pilato yan, people should help one another without obligating each other na may kapalit or anything. Kasi, katoksikan lang yun, yung nililista mo pala, yung tutulong ka, tas nililista mo, tas i-guilt trip mo sa akin at the end of the day. Para sa akin, mas malala pa yun sa mga taong hindi tumulong at all. Kasi at least yung hindi tumulong, di ba, alam mo, wawets talaga. Wawets Wawets talaga. talaga. Parang alam mo na eh. Oo, alam mo, mula kautan na lang. Mas malala sila in a sense na, di ba, tumulong sila, tapos the back of their head, dami lang. Magagamit ko to. Magagamit ko to next time. Oo, magagamit ko to. May maitim pala silang binabalak. So, di ba, mas malala yun. So, huwag nyo na lang dibdibin. Kung talagang willing tumulong yung isang tao, tutulungan kayo niya without anything in return. Kasi kapag humingi sila ng tulong, pag nagpapabayad sila ay si Mang Jose. sa huli, sa huli, bigla kang sisingilin. Ayun, Mang Jose, parang si Dimos din. Any last words? May mga huli ba kayong i-a-advise or ano pa? Kung wala naman, tigilan natin itong kalokohan na to. Oo nga, parang alis pa si DK. Hindi, sige ako. Nakakahiya. Sige ako magsimula. Utang na loob is inevitable. There will be a time in your life na magkakaroon ka talaga ng utang na loob. Kasi, at some point in your life, you will need help. No man is an island, ika nga, di ba? Pagkapanganak mo pa nga lang may utang loob ka na, di ba? Of course. So, again, hindi masama ang utang na loob, nagiging masama lang siya kapag dinedemand na. Ba't pag ako nagsasalita, tumatahimik kayong tatlo? Kasi ang ganda mo magsalita. Kasi ang ganda mo. Oh. Yun pala. No, pwede wag kayo maglandian. Like, in front of the ensalada. I mean, come on. Jesus Christ. Ikaw, Anjore, may last words ka ba? Anjore, Karen? Meron na kayo? Wala na. Uwi na tayo. Sige na natin. Siguro last words ko na lang, pakikremate ako. Iba yun, friend. Ako nga, last words ko, I shall return. Para kunin yung utang na loob. Oo. Yan talaga. Yan maniningil yun. Pangalan ng Jose. Yung nagsabi na. Ayan na, salamat sa mga nakinig. Thank you guys for tuning in. My God. Wala ba kayo, don't have anything else better to do, no? Nakikinig pa rin kayo hanggang ngayon. Umabot kayo hanggang sa dulo ng podcast. Total dito na din naman kayo sa dulo. Ba't nyo na lang kami i-follow? Kung nakikinig kayo sa Spotify at sa Apple Podcast, follow nyo na kami para makatulong kayo sa amin. Kung sa Google Podcast naman kayo nakikinig, subscribe din. I-click din. May kilala kami sa City. Alam namin sino ka. Tsaka rate us nyo na din kami sa mga platforms na yun. That's right. And don't forget that to like and follow us on our socials. You can find us on Facebook, Instagram, and TikTok. It's at Friday Calls. You'll find the links sa show notes down below. Again, may kakilala po kami sa Sikihor. At sa mga kailangan ng servisyo, Karen 10. Okay, Karen 10. Send us a DM. We love DMs. Kaya tungkol sa iba pang topics na gusto nyo i-tackle natin. Or kung gusto nyo i-share ang point of view ninyo or personal experience in connection with the episode's topic. Share nyo lang. Right. Share nyo lang na i-share. Try namin kung mababasa namin kasi busy kaming mga tao may buhay kami. So, we will try. May work din kami, guys. Hindi, babasahin namin. Assholes kami. Assholes kami, pero with worth. Oo nga. Itatry na.
Ito try namin. Sige na, tigil na natin tong kalokohan na to. Gusto. Yes!